what do you call this? Yun yung ating induced EMF on the alternator. Yung B natin dito, it is simply the terminal voltage. Okay, let's continue. So, based on this vector diagram, we can have the corresponding value. No? Ano yung corresponding value na yon? We can say then that E double prime, the subtransient voltage behind the, or the voltage, induced voltage behind the subtransient reactance. Simply apply Ohm's law. It is equal to B plus J X D double prime times IL. Okay? While, again, based on the vector diagram, your E prime is simply B, then plus J X D prime IL. And the final, or the stable synchronous voltage will turn out to be B plus J X D IL. Yan yung epekto. No? Let's have an example. Pero I do not recommend this method. Meron yung pangalawang method, mas maganda eh. No? So, let's have an example. Dagdagan na ba kayo? O, 18 na. O, 19 na pala, kasama ako. Okay, let's continue. The problem goes like this. A 100 MVA (13.8 kb, 60 Hz, Y-connected alternator. Hindi kailangan sabihin na Y-connected yung alternator. Standard ito, while the induction motor is always delta connected. So you have Y-connected alternator or three-phase synchronous. Is connected to a 13.8 kb over 220 kb, 100 MVA. Delta Y transformer.
MJ, andyan ka ba? MJ, andyan ka? Sir, nandito po. Nandito po, sir. Kaya mo i-discuss yung symmetrical component? Kasi patungo na tayo sa unbalanced fault. MJ, di ka na sumagot. Sorry, sir. Ano pala? Hindi ko pa na-review, sir eh. Hindi ko pa po na-review ulit. Si Jason, tinuro to ng sa third year. Pero diniscuss ko itong symmetrical component sa inyo. Ano yun, Troy? Yes po. Troy, ikaw ba yun? Sino yun? Ano po? Yan po yun, sir. Yung may tumilaok na manok? Hindi po. Hindi po sa akin. Pangino yun. We're going to solve the same problem using two different methods, no? Then compare the procedure. And you will notice that most of the time, the analysis on the power system is procedural. Kaya nga kailangan ng software eh. So the problem goes like this. Are you still there? So the problem Yes, po. goes like this. A 100 MVA, 13.8 kilovolts, 60 Hertz, Y-connected three-phase synchronous generator is connected to a 13.8 kilovolts over 220 kV, 100 MVA delta Y transformer. Ibig sabihin, from the alternator, terminals of the alternator, you have a transformer delta connected. Ano ba yung voltahe ng generator natin? 13.8.
Ano yung rating ng transformer? 13.8 to 220. So we have to step up the voltage from 13.8 to 220. Wherein, your 13.8, that is low voltage. So normally, it is delta connected. For the high voltage, it is Y connected, 220. Then 100 MVA delta to Y transformer. So you will notice that the capacity of the alternator is the same with that of the transformer. Parehong 100 MVA. Now, the reactances per unit to the machines own base are X sub D. Yung X sub D natin, synchronous reactance, 1.0 per unit. Normally, yun yung reference eh. No? Yung standard. The synchronous reactance. Then XD prime is 0.25, that is the transient reactance. And XD double prime, the subtransient reactance is 0.12. Lahat naka per unit. The transformer reactance is 0.2 per unit on the same base. Tulad nung sinabi ko, yung per unit ng transformer, whether refer on the high tension side or on the low tension side, parehas lang. The generator is operating at the rated voltage and a three-phase load of 100 MVA. So, ibig sabihin, the system is operating at rated. Bakit? 100 MVA yung rating ng alternator. 100 MVA yung capacity ng transformer. Yung load, 100 MVA din. So, operating at full load. 0.8 power factor lagging is connected to the transformer secondary side. A three-phase short circuit occurs at the load terminals. Nasa load side, ha? Find the generator transient current including the load current. When we say find the generator transient current, we are referring on the fault current. No? So let's have the diagram. It will look like this. Considering a per phase analysis, so we have here the generator, 13.8 kV. Then, of course, we have the reactance of the alternator or the generator. Then we have here the transformer, primary and secondary. 13.8 dito, kV, while on the secondary, it is 220 kV. Andito yung load. Per phase din ito. So it means to say that the load is divided into 3 for the sake of the diagram. Nasaan yung fault? Sa load side eh. Ede ito. No. Shorted doon. Nagkaroon ng short doon. So, what will it be? We are interested on the transient or default current. Nasaan yung fault current mo? The default current is actually andito. Dito dadaan yun eh. So, yan yung fault current natin. No? So, how are we going to solve for that quantity? Paano analysis dito? Paano? So, yung load natin, kung titingnan natin, it is given as 100 MVA, 0.8 power factor lagging. They convert natin into per unit. Into per unit. So, what will it be in per unit? We have to consider the angle. Tingnan ninyo, hindi ba ang per unit natin ay actual divided by the base? Kung ang base natin ay 100, ang actual natin ay 100 din. So 100 over 100 is simply 1. So 1 per unit. However, we have to consider the impedance of the load. The power factor of the load. So the complete expression will be the apparent power of the load is 100 MVA. Kung convert natin into per unit, then the angle of the load is what? Power factor is 0.8. Ede cosine, arc cosine ng 0.8.
So ito yung magiging 36.87. Oo. Ang hina ng mic mo ano? Sino ba yung nagsalita? Troy, ikaw ba yun? Si MJ po. Si MJ. Ang hina ng mic mo, MJ. So, divided by 100. Bakit ang angle ko ay positive? Ang sabi ay lagging. For the apparent power, it is positive. Later on, makikita ninyo kung kailan ito magne-negative. So, the actual divided by the base will give you what? You have here 1.0 bar angle of 36.87 per unit. Actually, pwede mong tanggalin yung angle eh. No. While the voltage, yung voltage natin per unit will become 220 kV. Ang base natin ay 220 kV din. So it means to say that it is still 1.0 per unit. No. Okay. Now what will be the load impedance per unit? Paano? 'Di ba ang impedance natin is simply the voltage divided by the current. Am I right? But what is the current? The current I is simply using the apparent power. Using the apparent power, paano? Using the apparent power. Hindi ba yung apparent power natin is voltage times the current? So solving for the current I, from this equation, solving for the current I, it is equal to S divided by the voltage. So kung sa-substitute natin dito, we have the voltage divided by the current, but the current is S over B. Then the result will become the impedance, tataas yung B natin, so the square of the voltage divided by the apparent power. I-apply natin ngayon dito. Okay? So pagka in-apply natin dito, we have here the square of the voltage divided by the apparent power. Ano yung square ng voltage natin? Naka-per unit na tayo, ano? The voltage is actually 1. Naka-per unit ka na eh. Then quantity squared. Yung S natin is simply what? 1 bar angle of what? Di ba 36.87? Oo. 36.87. Ngayon, pwedeng ganito, Pwedeng ganito. Kinonsider ko doon 36.87 positive. Kung i-consider natin yung nature ng load, it is lagging, pwede natin gawing negative ito. So, kung gagawin natin negative yan, you have here negative 36.87. Anong lalabas na impedance ng load? Paki-divide nga. Will you calculate? Calculator please. Ay, dumami na kayo. Nag-22 na kayo. Okay na. So at least 23, 22, 8 ang wala, Walong wala. So anong value? 0.8 plus J, 0.6 po. Hindi ko narinig. Ano yung value? 0.8 plus J, 0.6. Oo, 0.8. Tama yun, You have here 0.8 plus J, 0.6. Check natin yung yung sinasabi nating validity ng result. Remember that the load has a lagging power factor. And if it has a lagging power factor, then the component consists of a resistive and inductive. Pagka resistive and inductive, hindi ba R plus J X sub L? O di tama 0.8 yung resistance, then positive J, 0.6. Yung X sub L mo, 0.6. Still per unit. Okay? Then makuha natin, bago magkaroon ng fault, bago magkaroon ng short circuit,
Yun yung tinatawag na pre-fault current. So we have what we call the pre-fault current. So ano yung pre-fault current natin? Load current, no? Load, ito load. I'm speaking of the load. So what will it be? IL then is simply voltage across the load divided by the impedance of the load. Eh, the voltage across the load is 1. Naka per unit kayo eh. Di ba? Of course, it is bar angle of 0. Bakit bar angle of 0? Balik ako dun sa diagram. Bakit bar angle of 0? Ayan. Pagka nagawa kayo ng vector diagram, no, yung voltage across the load is always the reference. It is always the reference. So, you will notice that it has a magnitude but directly horizontal. Walang angle. Kaya ito, naging bar angle of 0. Then, the impedance of the load is simply, you have here 0.8, then plus J 0.6. Paki-calculate nga. Calculator please. -0.8 minus J 0.6 po. Ay, kanino yun naiyak? Sa akin po, pumangkin ko po. Pamangkin mo. Sige. 0.8 minus J 0.6 po. 0.8 Minus J 0.6 po. minus J.6. Or, pagka kinonvert sa polar ito, anong equivalent ng load current? 0.8.6, this is 1 eh. 64 plus 36 is 100. Square root of 100 is 10. Divide by 10, it is 1. Am I right? It is 1. Opo, sir. Yes, sir. 1 bar angle 1 of bar negative angle of 36. negative 36.87, sir. Negative 36.87 degrees. So ito yung bago magkaroon ng fault, bago magkaroon ng short circuit dun sa load side. Then, the EMF behind the transient reactance. Ano ba yung voltage behind the transient reactance? That is actually is, no? E prime. Balik ako dito sa balik ako dun sa diagram. Ayan. So, yung during the transient condition, that is E prime. Ano yung E prime natin? You have simply E prime, ito to. You have there the voltage plus J, yung reactance, XD prime, then IL. Naibigay ko ba yung XD? XD prime. Ayun. XD prime is 0.25. Okay? Then, ano yung reactance ng transformer? 0.2 per unit. O, di babalik ako dito sa diagram. No? Since we are interested on the voltage behind the transient reactance, E prime, it is simply the voltage B plus what? You have J, ano yung kanina? XD prime, XD prime. Kaya lang, tingnan ninyo, may transformer dito eh. Look at the diagram. So we have the transient reactance of the alternator, XD prime. Eh meron kang transformer reactance given to be 0.2. And they are connected in series. Bali ganitong magiging diagram. So, I hope kita ninyo. E prime, we are interested on the transient reactance. Then meron ka ditong XD prime, the transient reactance of the alternator. Meron ding reactance yung transformer. Hindi ito affected. This will never change, no? So you have here what? X, anong i-denote natin dito? XT of the transformer. Then of course, you have the load. Papaganyan. Okay?
So, ano ngayon yung ating ano? Ano yung ating A prime? Based on the diagram, it is B connected yung XD saka XT. So you have here J, XD prime plus XT. Then the current, pre-fault pa rin ang gagamitin natin. Multiplied by the load current IL. Okay? I hope you can follow. So yung voltage natin is 1.0, then J, XD prime is given. XD prime is given 0.25 per unit. Then X of the transformer, reactance of the transformer, hindi ito magbabago. 0.2 per unit. So you have here plus 0.2. Then the load current as computed is simply 1 bar angle of negative 36.87. Paki-calculate nga. What is A prime? Paki-calculate nga. $1.32 bar angle of 15.83 po. Saglit lang ilalagay ko yung load. Ilan? Come again. 1.32 bar angle 15.83 po. 1.32. I hope lahat nagko-compute Bar angle of 15.83 po. Per unit. So ito yung transient A prime. Okay? Per unit. Ilan? 1.32 bar angle of 15.83 per unit. Ngayon, lagyan na natin ng fault. Lagyan na natin ng short circuit. Paano yung short circuit? Ilalagay ko na, no? Pagka nagkaroon ng short circuit, ganito na ang mangyayari. Teka. I-modify ko yung diagram. So you have their E prime. You have their XD prime. Then you have here XT. Ito yung load natin. Initially, ito yung condition. Ano? Ngayon, maglalagay tayo ng fault. Dito. Then, the current, tingnan niyo no? Will you look at the diagram? Pagka nagkaroon ng, o pagka walang fault, yung current na nagsisirculate dun sa buong system, kung ano yung load current. Pero pagka nagkaroon ka ng fault, wala nang papasok dun sa load Shorted Bakit? We define resistance or the impedance as the opposition to the current. Then the current will flow. Papasok yung current kung saan kakaunti ang opposition. Doon papasok yung current. Pagka shorted dyan, ibig sabihin, wala ka ng voltmeter reading. Wala ka ng voltmeter reading sa load. Shorted nga yun So, ibig sabihin, lahat ng current pupunta dun sa red line. And that current can be defined as ito to. Itong current na ito, yan ngayon yung current na magsisirculate sa circuit. And which is simply IG prime. Yan yung transient current. Okay? So what is that IG prime? Based on the diagram, IG prime, yung sinasabing transient current, IG prime is simply what? E prime based on the diagram divided by what? J, yung impedance ng circuit. J X sub D prime plus X sub T. Yung reactance ng transformer. Okay? Di ba nakumpita natin yung E prime? Your E prime is computed as 1.32 bar angle of 15.83. While X sub D, given ito to be 0.25, then yung transformer, it is 0.2. Paki-calculate.
Ito yung transient current. Calculator, please. Wala na nagko-compute. 2.93 po, Master. 2.93 bar angle of negative 74.17 po. That's correct. Ikaw lang ata ang nagko-compute, ano? 2.93 po. 2.93. Bar angle of negative 74.17 po. Amperes. Any question? Andyan pa ba kayo lahat? Nabawasan na naman. Please stay. No? Kasi, nag-ano na nga eh, nagbigay na nga ng announcement ang CHED na 100% na they will allow 100% online. Nag-announce na, parang 4 hours ago, nag-announce na ang CHED, CHED, na they will allow a 100% online. Depende na sa school. Ngayon, nagbaba na ng memorandum from the Office of the Vice President na online. Pero hindi lahat eh. Hindi lahat mag-o-online. Ano yung mga napag-usapan nila? Nakikinig ba kayo lahat? Yung mga computation subject, face-to-face. Yung mga laboratory, face-to-face. No? Yun yung instruction, face-to-face. Ano yung pwedeng i-online? Yung mga Gen Ed subject. Then do sa mga major subject, depende ngayon. Depende sa program. Kung ano yung pwedeng i-online. No? Itong subject natin, kung titingnan natin sa kabuuan, kaunti lang ang computation eh. This is more on discussion. More on discussion. Kung titingnan ninyo yung libro ni Power System Analysis and Design, makikita ninyo, more on discussion. Kaunti lang ang computation. Magbigay lang ng ilang sample problem. Then you have the discussion. Saan ito patungo? Itong ginagawa natin. Selection of uses, protection system. No? Nasa protection system tayo. So, hindi masyado dito sa computation eh. Kaya lang, for your advantage, ginagawa kong detail yung analysis, yung computation. Kasi hindi natin alam eh kung anong magiging trabaho ninyo, kung saan kayo mapupunta at the end. No? At the end. And malapit na yon. Hanggang 3rd week lang tayo ng May. No? Then you will be preparing for your board examination. Andyan ba kayo lahat? Do you hear me? Dinig niyo ako? Yes po. Yes, sir. Good po. Yes po, sir. Sige, ganito. Bakit i-discuss ko ito sa inyo? Yesterday morning, nag-message sa akin yung dati kong estudyante na yung madalas kong ikwento sa inyo na sila yung nag-aayos, sila yung nagde-design. Actually, siya ang designer eh. Sila ang nagde-design nung protection system. Sila rin ang nag-i-install ng protection system ng NGCP, National Grid Corporation, sa Meralco. So, ang message niya sa akin, dahil ini-invite ko nga siya na maging guest speaker natin, to discuss everything. Pinakita ko naman sa inyo kung gaano kalawak yung layout ng transmission system all over the Philippines. Pinakita ko sa inyo yun. Ang inaaral natin, maliliit na portion lang eh. So, ang message niya sa akin, meron ba akong pwedeng i-recommend, na fresh graduate, hindi niya sinabing licensed engineer eh. Okay na sa kanya kung newly grad na makakatulong niya, makakatulong niya. Kailangan niya ng fresh graduate na electrical engineer, Tinanong ko kung anong preference niya. Ang sabi niya sa akin, magbubuhat ng equipment
magbubuhat ng equipment kasi nga servicing sila eh. Although nasa design siya, ay kailangan niya ng tao. So, yung makukuha niyang tao, pupunta sa iba't ibang lugar. Not only in the Philippines, but even in other countries. Malaking company ito. Hindi ito local actually. No? Pupunta sa iba't ibang lugar, no? May mga dalang equipment. Then yung sunod kong tanong, how much? Kasi nga, newly grad eh. Newly grad. Magkano? 30K ang starting. Maganda simula na yon, 30K. Then, tinanong ko kung saang lugar. Sa may Ortigas. The name of the company is, sinabi ko kahapon na, ano nga yung pangalan ng company? Sino ba yung andoon kahapon? Ano yung pangalan ng company? And NR ata, NR Electric, parang ganoon. Yes po, sir, NR Electric. Oo. Pagka naman search niyo sa Google, labas agad eh. Kasi nga malaking company ito. Siya yung design engineer, no? Nagpapahanap siya sa akin. Actually, yun nga eh, maganda nga kung dito kayo mapupunta sa mga ganyan. Ito yung application. Kaya, dinidiscuss ko ito sa inyo. Actually, in other school, hindi. Hindi ito dinidiscuss sa ibang school. This more on reporting. Kaya nga, ang justification ko dito, kung bakit ino-online ko ito, pwedeng reporting ito actually. Plano ko nga magpa-report na lang eh. Ano sa tingin ninyo? Pero bago tayo pumunta doon sa part na yun, punta tayo doon. Meron bang willing sa inyo? Ayaw ko kasing mapahiya kung magre-recommend ako eh. Babalikan ako nito, sasabihin sa akin, bakit ganito yung recommend mo? Bakit gusto niya fresh graduate? Kasi madaling turuan. Yung natututuhan ninyo inside the school, kaunti lang yan. Baka 30% lang yan o less. No. Tuturuan pa kayo doon, ite-train kayo. Ang tawag doon ay cadetship. You're considered as a cadet engineer. Cadetship training, more on technical. More on technical. Ay, baka mapahiya ako. Sabihin, bakit parang wala silang alam? No? Tingnan ninyo, pagka nag-apply kayo sa company, hihingan kayo ng ng character reference. Laging tatlo yon, character reference. Sino-sino? Ito nga yung kulang sa CV ninyo eh. No? Character reference, sino-sino yon? Former professor, kung saan school kayo graduate, former professor, any other person not related to you, pero kilala kayo. No? Then, dalawa ata coming from this school, parang ganoon. So, bakit hinihingi yon? Nagkakaroon ng background investigation. Nag-BBI sila. Tumatawag. Sa akin lang yung mga HR nila, tumawag sa akin yun. Anong assessment mo dito? Yun ang tanong eh. Sabi niya, gaano mo katagal kakilala ito? Gaano mo katagal naging estudyante ito? Anong performance niya inside the classroom? Yan yung tinatanong. Then, ano yung attitude niya during his college days? Tinatanong yan. Pero pagdating sa ganun, hindi ako nagbibigay ng hindi magandang comment. Ang lagi kong binibigay sa kanila, subukan ninyo. Subukan ninyo sila. Hindi kayo mapapahiya. No? Ay tulad nga itong mga ito. Hindi naman ako napahiya sa mga Kaya gusto ko, matutuhan ninyo ito. Para pagka nag-apply kayong trabaho, alam ba ninyo na mayroong discrimination? Kahit hindi natin aminin, mayroong discrimination dyan. Saang school ka galing? Siyempre, priority nila yung mga kilalang school. So, advantage na yon. Ngayon, ang problema, pagka na-hire ka na at kakaunti ang alam mo, hindi ka rin magtatagal. Pagka nag-a-apply ka, it is whom you know. It is not what you know. It is from what school you are. Ganun yon. Pero pagka na-hire ka na, nagsimula ka na, irrelevant na yon. Ano na ang alam mo? Anong alam mo? Okay?
So, ang tinanong ko dito, sa field yan field. Sabi ko, offices ba mayroon? Sa ngayon, wala. Engineering design kasi ito. No? So, titingnan ko kung sino ang pwede kong i-recommend sa inyo. Kasi kung immediate ang need nito, baka doon ako kumuha sa mga yung sa batch nila PB. No? Mukhang meron akong makukuha doon Kung immediate ang need, hindi ko pa siya ulit nakausap Dinecline niya yung invitation ko to become a guest speaker. Kasi nga paalis-alis siya Paalis-alis siya. I hope everything is clear. So, yun yung justification ko kung bakit kinonsider ko itong subject na ito as online. Ang sabi ko dito, lahat ng subjects ng fourth year pwedeng i-online. Kasi more on discussion ito More on discussion ito. Can we shift to reporting? May I know your idea about this? Sige nga. May I know your idea Yo, about this? Sino yun? Sino? Ako po. Ayaw mo. Mag-survey ako. Opo. Hindi. Mag-survey ako kung sino yung mas marami na susundin natin. No? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, meron naman kayong kilala sa ibang school Magtanong kayo. Paano ang system sa ganitong subject? So, may I know? I-record ko Kasi I'm planning to shift to reporting. Naka-group naman kayo Baka kasi hanapan ako ng further justification. No? Tingnan ninyo. Ngayon lang sila naglalabas ng guidelines. Ngayon lang sila naglalabas ng memorandum na mag-online, mag-shift to online. Okay? Pero tayo, kailan pa natin ginawa? Bago pa sila mag-desisyon, nag-online na tayo. Simula nung magkaroon nung yung bigla ang taas ng crudo, ng diesel, hindi naman babalik na yan biglaan. Hindi. Kahit matapos yung gera, hindi biglang yan. Kaya ang school natin, mayroon ng online plan for the next school year. Sige, tabulate ko. May I know your Sige. Si Villamor, anong mo? Teka. Ayoko po, sir. Teka. I-record ko. Saglit lang. Mag-survey ako para pagka tinanong ako, meron akong pagbabasihan. So, ang pinag-uusapan natin, we will shift to reporting. Yun yung standard practice kahit saan school ka pumunta. Actually, we have done the analysis. Yun yung critical yung prelim. Yun yung critical. Actually, midterm na nga next week. So yung rest of the semester, pwede na i-consider as reporting Kayo na ang magbibigay ng input sa akin. And I'm planning to give you a design project. Magbibigay ako ng isang locality, i-design ninyo, i-expand natin Dati ang dinesign ninyo sa last semester, residential, commercial. Hindi tayo umabot sa industrial. Okay na 'yon, tapos na 'yon. Now, we will go to transmission and distribution. Paano niyo i-design ito? It can be short, it can be medium, it can be long. So ito na yung plano ko for the final period. So let's start. Si Villamor, gusto mo Ayoko, reporting? Ayoko, sir. Ayoko reporting po. Ayaw mo mag-report. Si Ayoko. Villamor ayaw. So i-next ko na siya. MJ, ikaw. MJ. Wala si MJ. Panginaan dyan na. Hello, sir. Nandito po. Nandito ako, sir. Oo nga, anong decision Lahat po ba, mo? sir, magre-report? Lahat kami? Oo, lahat kayo. Pati yung sa... Mas okay sa akin, design. sir. Sir?
Mas okay sa akin discussion, sir. Talaga. Sino magdi-discuss? Ikaw po, sir. Oh, Ikaw kita nyo. po, sir. Lagi ako tinuturo nyo. Lagi ako may ano. So si MJ ayaw din. Ay, MJ. Ganda. Ito nire-record ko para meron akong basis, no? Pagka tinanong ako kung bakit tayo nag-online. Sarado. Para sa akin, sir, ano po, ganito, discussion lang din po. Sa discussion ka din. Bangilista. Ayoko rin po sir na reporting. Bakit? Mas okay po sa akin yung discussion. Kaso online, hindi ba mas maganda pagka ganito naka face to face? Paminyal. Saan si Paminyal? Para nakita ko siya kanina. Sir, Ano? ayoko po sa reporting. Ayaw mo nang? Reporting po. O sige, may kasunod itong survey na ito ha. Felipe. Nandiyan ba si Felipe? Good morning, sir. Ayoko rin po ng reporting, sir. Mas okay po ako sa discussion tapos face-to-face. Sige. Jericho. Online discussion din po, sir. Mas okay po. Jericho. Ano nga surname mo, Jericho? Naku. Nakor, sir. Lagda. Wala si Andrea? Hello po sir, okay lang din po online discussion, hindi po reporting sir. Jacinto. Okay din po sir yung discussion lang. Sige, may kasunod dito ha. Panay ayaw nyo ng reporting ha. Olabarrio. Olabarrio. Kita ninyo. Pagka kasi online yung iba naka-in lang. Wala si Olabarrio. I-absent ko ito. Sir, nandito po ako, sir. Bigla kang sumagot nung sinabi kong i-absent kita. Ano? Ay, mapindot ng mic, sir. Naglalagi. Ano po, sir? Discussion din po. Sige, Olabarrio. Hinahanapan kasi ko ng justification Palacio. Nandiyan si Palacio? Wala si Palacio. Absent. Anong date tayo ngayon? Anong date ngayon? 8 ano? April 8. Well, Soriano. Alex. Hi sir. Late ka. Yes po, nag-i-in po ako sir. Ayaw po mag-in kanina. Ayaw mo mag-in? Hindi po. Ano po? Sa anong internet decision? po namin Sige. sir. Sige, anong decision mo? Ay, hindi mo alam. Lang, sir. Hindi mo alam yung pinag-uusapan namin? Hindi, narinig ko po sir. Sige, kung anong decision mo? Report, discussion. Discussion na lang po. Discussion rather than reporting. Kasi pwede ko naman kayo by group sa reporting. James. Mr. Tagalog. James. Wala si James Tagalog. Absent si James. Kanina, nakita ko siya. Sumagot pa nga siya. Novela. Ganon din po sir, discussion po. Novela. Tagalog. Agbayani. Good morning po, sir. Discussion po. Sige. Mamaya hatiin natin kung sino-sino magdi-discuss sa inyo. Benjola. Online discussion lang po, sir. Ano? Hindi ko maintindihan. Discussion po, sir. Salo. Discussion po sir, mas okay po. Pedilyaga. Oh, wala si... Ano po sir, discussion po sir. Okay. Sino pa yung hindi ko natawag?
Barcelona. Morning po, sir. Online discussion din po. Tapos mamaya pipili na kayo ng topic ano yung di-discuss nyo, ha? Flores. Discussion lang din po, sir. Puntong. Good morning, sir. Discussion lang din po, sir, kasi mahirap yung subject. Maglaki. Maglaki. Nakita nyo, wala si Maglaki. Marocom. Discussion po, sir. Monson. Alam ko, nagpunta tong mga ito, nagpaalam sa akin, si Monson, si Murata, yung grupo nila. Suliesa. Ano sir, discussion na lang din po. Online. Sige, Jasper. Soriano. Wala. Ano din po, sir? Discussion po. Sumargo. Wala si Sumargo. Sige. Si Tagalog na Mr. Tagalog, James. James, ano Yes yun? po, sir. Ano yun? Kadarating mo lang? Hindi po, sir. Sira po yung mic ko. Lumipat po. Ay, paano ka nakapag-uusap sa akin ngayon? Narinig ko po kanina, sir. Oo, sige. Anong decision mo dito? Discussion po, sir. Surisaki. Discussion din po. Paragison. Jason. Hello po, sir. Good morning po. Sa akin, sir, either way, sir, pwede naman mag-discuss, pwede mag-report. Oo, sige. Ikaw lang ang nagdalawa. So, dahil discussion ang gusto ninyo, no? Sa discussion kasi, pwede tayong problem solving. No? So, ibig sabihin, gusto ninyo problem solving. So, magpe-face to face tayo. Okay sa inyo? Face to face? Yes po, sir. Sir, itong subject lang na to, sir, yung mag-face to face. Hindi ko alam kung ano. Okay, pwede naman i-postro natin yung ganitong setup. Makinig kayo. Makipag-cooperate kayo. No? Makipag-cooperate kayo. Mag-concentrate kayo dito sa subject natin. Tulad nga nung sinabi ko, unless otherwise na ayaw nyong i-practice yung profession ninyo, dito tayo babagsak, dito kayo babagsak. No? Sa ayaw at sa gusto natin. So, ituloy natin. Ibig sabihin, makinig kayo, mag-participate kayo. Ayaw ninyo ng reporting, mas gusto ninyo ito. Nasa na yung mga nangako sa akin, natutulungan ako. Parang nangawala na, ilan na lang yung natitira. No? Anyway, let's continue. Saan ako nahinto? Teka, bago ako magtuloy. Sino sa inyo ang willing na mag-observe? Kasi mamaya, yung bagong building na tinatayo sa school, itetest na yung insulation. Megger insulation test, no? Megger insulation test. Ngayon, ang nakakuha nung contract noon for the electrical, Mecoret. Sila ang subcontractor. Ngayon, ang ang magagawa ng Megger testing. Pagka sinabi nating Megger testing, it's all about the insulation, no? Kung safe ba yung nilatag nilang mga kable doon. We will just be an observer. Nakausap ko si Sir Chris. Si Sir Chris ninyo, yung teacher niya sa Engineering Academy. No. Nakausap ko siya kagabi. Ini-invite niya
tayo, yung program natin, no, na mag-observe. Mag-observe lang. So, those who are willing, no, those who are willing, pwede. Pwede kayong pumunta, 2:30 ang start. Pero siguro mga 2 o'clock kung gusto ninyo mag-observe. Ayan sabi ko, kung sino man yung pupunta doon, i-video ninyo yung procedure, then share it with your classmates. Okay? Kung paano yung ginagawa, yung Megger testing. Meron tayong doon equipment, Megger, pag-test yun ng insulation. No? So, kung sino man yung gustong pumunta doon, magdala kayo ng hard hat. Nung OJT nyo, may hard hat naman kayo eh. Kung walang hard hat, hindi kayo pwedeng mag-observe. So, ang ni-require niya sa akin, 5 lang, hanggang 5 estudyante lang ang pwede. Okay? So, those who are interested. Okay? So, let's continue. I hope everything is clear. Sana ako dito. Ay, yung pupunta, no, daan kayo kay Sir Chris nyo sa facilities, sabihin nyo na kayo yung nirecommend ko. Okay. Yan yung unang analysis. Balik ako dito. Ang hinanap natin ay G prime eh. Ibig sabihin, the transient current circulating on the generator. So you have their IG prime. You will notice that we made use of E prime. We made use of XD prime. Paano kung itatanong ang tanong ninyo dito, bakit transient current ang kinonsider natin? Paano kung subtransient? Kung subtransient, ganito naman ang magiging analysis. If you are interested on the subtransient, tulad nga nung sinabi ko sa inyo, during the analysis, we have to assume that there are 3 voltages, fictitious, no? Ibig sabihin, it does not really exist. We only assume. So, fictitious. So, ano yon? The voltage behind the subtransient, the voltage behind the transient, and the voltage behind the reactance. Yung voltage behind the reactance, that is the normal. Stable na, no? Stable na yung system. Yung transient, no? Ito yung medyo pinakamahaba during fault. Dito ang tinatanong transient Kaya tingnan ninyo. Balik ako sa problem. Find the generator transient current, including the load current. Paano kung ang tanong find the generator sub-transient? Find the generator sub-transient. So kung sub-transient, ang magiging epekto nito, you have E double prime, sabi niya sub-transient So your E double prime is now equal to B, hindi nagbabago yon, plus J, then ang gagamitin mong XD, yung subtransient. Yung XT, hindi magbabago. Then yung load current, hindi magbabago. Kung ang hinihingi ay subtransient. Wherein, based on this, we can have the voltage. Pagka nakuha natin yung voltage, we can have then IG double prime, which is simply E double prime divided by J XD double prime then plus XT. Kung hahanapin yung subtransient. Okay? Ito yung first method Ano tong first method na sinasabi ko? On the first method, we are using what we call the internal voltages behind the reactances. Tingnan niyo yung pangalawang method. Mas simple. Mas simple yung pangalawang method. So, the second method is known as Thevenin's theorem and superposition theorem. Using what we call Thevenin's. And you are already familiar with Thevenin's theorem.
Paano ito? Please listen. Nabawasan na naman kayo. Marami na namang umalis. Kaya nga, ayaw ko ng ano eh. Sino yung umalis? Sabi ko nga mag-aalis eh. Sa totoo lang, ayaw ko na kayong turuan. Ayaw ko na kayong turuan. So let's have the Thevenin's theorem and superposition. Dalawang theorem yung i-apply natin dito. So paano ito? Balik ako sa diagram, ano? Para hindi na ako pabalik-balik dun sa itaas. Ay, congrats sa CE ha. Above national passing sila. 38. 39. 39 ba? Ang national eh, parang 36 lang ano. Ito kayang batch na magte-take. Ano na yun eh, 23 ba yung board exam nila? Sana maraming pumasa. Okay, ganito, no? Using Thevenin's and superposition theorem. Ayan yung magiging diagram natin eh. Ilan nga dito sa J.25, ano? You have here J.25. Then yung dito, we have J.2, naka per unit. What we have to do then is to draw, take note, that we are using Thevenin's theorem. Paano ang Thevenin's theorem? Let's recall the principle behind. Paano? We're going to assume that all voltage sources are shorted. Independent voltage sources are shorted. All independent current sources must be open. So, i-apply natin yung Thevenin's theorem. Pagka tinanggal natin yung load, no, the Thevenin's equivalent diagram will look like this. Ganitong kalalabasan. Of course, we have the reactance of the alternator and of course, we have the reactance of the transformer. Ito ay J.25. Ano yung J.25? By the way, ito ay J.2. Hindi ba ang hinahanap ay transient current? So, ibig sabihin, ito, i-identify ko na nga, ito ay magiging XD prime. Kasi transient current ang hinahanap eh. Pero kung sinasabi niyang sub-transient, dapat yun XD double prime. Okay? Ulitin ko. Ang tinatanong sa problem ay transient reactance, transient current. So, gagamitin natin XD prime. Kung itatanong ay transient sub-transient current, XD double prime. Magkaiba kasi ng value. What next? Apply open circuit voltage. Kunin natin dito yung VTH. Ito. Magkabit tayo ng voltmeter dito, tatanggalin natin yung load, tatanggalin ko yung load, open terminal na. Then measure the voltage. That is Thevenin's equivalent voltage. Okay? And what is Thevenin's equivalent voltage? This is actually assumed as the voltage at the load. Ano yung voltage at the load? Di ba 220? Balik ako sa problem. Please bear with me. Anong sabi niya? Ulit. Ito.
A 100 MVA, 13.8 kV, 60 Hz Y-connected 3-phase synchronous generator is connected to a 13.8 kV, 220 kV. So, ibig sabihin, the load to be supplied is 220 kV. So, yun yung B natin. And per unit, it is 1.0. Okay? So, balik ako. Pretending that we don't know. So, what we have to do then is BTH, kukunin natin yung Thevenin's equivalent voltage, 220, yun yung pinaka-voltage sa terminal. Ang base natin ay 220 din. So, 220 yung load voltage, ang base natin 220, so pagka per unit, 1.0 pa rin. So, there's no change on the Thevenin's equivalent voltage. Then, kunin natin yung Thevenin's equivalent impedance. Paano? Yung Thevenin's equivalent impedance, iso-short natin yung voltage. Ang matitira ngayon, yung reactance ng alternator, yung reactance ng transformer. So ito ay magiging XD prime equivalent to J.25. Ito hindi apektado. No. Ngayon, dito, pagka nagkabit tayo ng ohmmeter doon sa dalawang terminal na yan, yan yung sinasabi nating Thevenin's equivalent impedance, say TH. O, tingnan nga ninyo anong say TH. Anybody? Based on the diagram. What is say TH? If you're still there, anong say TH natin? How are they connected? Series po. Naka-series. So, ibig sabihin, the equivalent impedance with respect to that load is simply J 0.45. plus J.2. Then, giving a total of J.45 per unit. Okay? So, we know the open circuit voltage. We know the the open circuit impedance. So, Ohm's law. Ohm's law. Paano yung Ohm's law natin? No. Paano yung Ohm's law? The default current natin, IF prime. Balik ako doon sa unang diagram. Ayun. Yung nakakulay red. So, you have here IF prime. Ano yung fault current natin? It is simply the Thevenin's equivalent or the open circuit voltage divided by the Thevenin's equivalent impedance. Ano yung BTH natin? 1.0 understood to be bar angle of 0. Ano yung say TH natin? Say TH is simply J.45. Paki-calculate. Negative J 2.22 po. Negative J, 2.22. 2.22. ganyan. Tama ba? Opo, sir. Yes po. Per unit. Yan yung fault current natin, using Thevenin's. Ang ginagamit natin dito, Thevenin's theorem and superposition. Thevenin's theorem and superposition. Ito yung short circuit current. Is that clear? Short circuit current. Babalik ako dun sa diagram. Just to indicate that one. So you have here IF prime. IF prime. Okay na? Yan yung short circuit current. Ang tinatanong dito balik ako sa problem. Lagi nyo babalikan yung problem. Sabi niya, find the generator transient current including the load current. So yung unang i-consider natin yung generator transient current. Isusuperimpose natin Dalawang current ang papasok Ano yung pangalawang current? The second current is known as what? The load current. So, if we're going to consider the diagram, dalawa yung current na dumadaan dun sa shorted part. And they move in the same direction. Superposition nga Okay? So, what will be? What will be based on the diagram, what will be the generator current?
IG during transient condition. Teka, palitan ko. IG prime. Balik ako sa diagram. Nasaan yung IG prime? It is actually ito to. IG prime. Dahil shorted nga yan, wala nang current na pupunta sa load. Lahat ng current na yan pupunta na dito. So, ang current na yan dito na pupunta. And this is your IG prime. Based on the diagram, what is IG prime? Using the Thevenins, we have IF prime. Using the superposition, considering the load, we have IL. Dalawa na yung current na dumadaan dun sa shorted part. Ibig sabihin, your IG prime is simply IF prime plus the load current. Will you take the sum? It's negative J 2.22. Tama ba? Ano yung IL natin? Previously. Ano yung IL natin previously? In per unit. IL per unit. Nasaan na yun? Yun po sir, 0.8 minus 0.8 minus J.6. Ano? So you have here your IL. IL, ilagay ko nga dito. IL is equal to 0.8 minus J.6 ba? O de, idagdag natin dito. You have here 0.8 minus J.6. Calculator please. 0.8 minus J 2. 0.8 minus J 2.82. 2.82. O, ito ngayon yung IG prime. I-compare natin doon sa unang solution. Ano? Yung sa unang solution natin, ay convert nga natin into polar. Sige nga, kasi polar yun eh. Will you convert into polar form? Please. 0.8 minus J 2.822. Ilan? 2.93 sir, bar angle of negative 74.62. 2.93 bar angle of Negative 74.16. per unit. Tingnan niya natin. Ano yung IG prime natin kanina? 2.93 bar angle of 74.17. Dito, 2.93 parehas ano? 74.16, doon ay 74.17. A slight difference. Which one is easier? Alin ang mas madaling intindihin? Di ba itong pangalawa? Kasi kunin mo lang yung open circuit voltage, kunin mo yung total impedance, say TH, kunin mo yung ratio by Ohm's law, you have the fault current, transient fault current, IF prime. Then, using superposition theorem, initially, meron ka ng load current na dumadaan eh. And that load current, tingnan ninyo ano? Halimbawa, ang load current ay 2 amperes. Pagka nag-short circuit, bababa ba sa 2 amperes yung current circulating on the circuit? Hindi. Tataas. Gano'n itataas? Tataas yun eh. Kaya nga nag-o-open yung breaker eh. Kasi it goes beyond the capacity. So, assuming that the breaker is set to 2 amperes, yun yung load current eh. No? O wag. Kasi ano yung rule of the thumb? The conductor must be loaded up to 80% only of the ampacity. Kung ano yung ampacity ng wire, normally, yun yung ampacity ng breaker. Oh. So, ibig sabihin, kung 2 amperes yung dumadaan during normal condition, no, ang breaker mo a little bit higher than 2. Pagka nagkaroon ng short circuit, tataas yung current. So, in this case, the load current is 0.8 minus J.6. It is actually 1 bar angle of 36 ba yun? 1 ampere. Pagka nagkaroon ng short circuit, it should be higher than 1. Ilan ang lumabas? It is what? Ayun, 2.93. It's almost
3 amperes ang nadagdag. No? Nag-superimpose. I hope everything is clear. So ito yung effect doon sa load current. Okay na? Can we go to the next topic? Punta tayo sa ano? Yes, question. Any question, please? Pwede screenshot wala. Sige. Naintindihan ba ninyo? Teka, bago mag-screenshot. Huntong, any question? Huntong? Huntong? Wala po, sir. Marokom? Wala na naman si Marokom. Wala po, sir. Sumargo? Agbayani, sigurado kayo ha? Naintindihan nyo? Agbayani? Wala po, sir. Wala po. Tagalog? Yes po, sir. Pwede po, sir, pa-screenshot na lang po, sir. Mamaya. Hindi, do you have any question? Wala naman po. Sulyesa? Wala na si Pranda. Surisaki? Wala pong question, sir. Jason? Wala po, sir. Serado? Ay, nandito po, sir. Sorry po. Ano po yung... Bakit late ka magsagot? Yung ano, sir, yung mouse po na loobat. Nag-start ko lang po. Sige na, okay na. Wala naman pong question, sir. Okay na. Serado? Wala naman po, sir, questions. Lada? MJ? None, sir. Soriano? Alexander po, sir. Do you have any question? Si Jasper muna. Jasper. Wala po, sir. Alex. Wala naman po, sir. Sino ba tong isa? Si Barcelona. Sir, wala naman po. Olabarrio. Wala po, sir. Flores. Wala na si Flores. Wala na naman. Sabi nga, wag na alis eh. Salo. Wala po, sir. Lagda. Wala po, sir. Sino pa hindi ko natawag? Jacinto. None, sir. Marokom, natawag ko na ano. Nobela. Wala naman po, sir. Pedilyaga. Wala na naman si Cairo. Villamor. Ay, okay na. Ano yung sagot mo? Pedilyaga, hindi ko nakita. Any question? Sige. Villamor. Wala naman po, sir. Sige, let's continue. Pero mas madali yung second method. Opo, sir, mas maikli. Mas madali yung second method. Okay. Let's continue. Next topic tayo. Ay, screenshot ninyo, no? Sige, paki-screenshot. Effect of load current. MJ, hindi ba ito yung tinatanong mo dati? MJ, Yes po, sir. tinatanong mo paano kung may load, Yes po. Sa simulation ba, pwedeng lagyan ng load? Pwede naman, sir. Sige. Next. Next. Sir, question, sir. Ano yan?
So, di ba sir, yung current is 1 lang and yung fault current is 2. What if sir, yung breaker no, yung tripping point ng breaker mo is 15 ampere. Tapos, wala kang GFCI or yung parang overcurrent protection lang talaga sir. Oo. Pero hindi niya na-detect kasi nga sobrang baba lang ng fault current. Mas maano yun sir? Sino kausap ko? Si MJ? Sige, go ahead. Continue. Ayun sir, possible ba sir na na masunog yung yung tuloy-tuloy yun masunog yung insulation, masusunog yung insulation ng wire. Kasi sir, Ganito. mababa lang naman yung fault current po. Ganito. Yung sinasabi mong mababa ang current, no? Per unit kasi yon. Per unit yun. Ayaw nga pala sir, naka per unit pala tayo sir. Oo. Wala ka namang Oo. breaker na 1 ampere eh. Ang breaker mo, naka-actual. Hindi, pero kung ganong scenario sir na mababa yung fault current, hindi niya talaga ma-achieve yung tripping point ng breaker. Tulad nga nung sinabi ko, di ba? Everybody, please listen. Yung fault current, mas mataas kesa dun sa normal. Kesa dun sa normal. Yung ano mo, yung protective device mo, 20% higher. Normally, 20% higher than the full load capacity. Than the full load rating. Tulad nga sinabi ko, kung halimbawa, ang current mo ay 12 amperes, ang rating ng breaker mo 15. So, during the fault condition, the current that will circulate on the circuit is much higher than the normal load current. So, kung ang load mo ay 12, during fault, it's more than 12. So, approaching 15 amperes. Kaya mag-o-open yung breaker eh. No? Yung value natin dito, naka per unit kasi. Okay? Ang ibig ko pa sabihin sir, let's say for example, na over-design po. Halimbawa, ang ginamit sir na wire is much higher. Tapos ginamit mo rin na breaker is higher. Tapos nung nagkaroon ng fault, hindi siya umabot doon sa maximum ampacity ng wire. Di rin siya umabot doon sa maximum tripping point ng breaker. Parang ganun po. Ibig sabihin, mas mababa. Yes po, mas mababa. Mas mababa yung fault current mo. No? Opo sir, dun sa Hindi, ano yun eh. point ng breaker. We cannot consider that as a fault current. So, ang mangyayari noon, the system will still operate at normal condition. Okay na? Walang epekto eh. Walang epekto. Kaya nung wire, no? Kaya nung wire mo, kaya nung protected device mo, most probably, ang maapektuhan, the load itself. Masisira lang yung load mo. Kasi it goes beyond the current circulating on the system. Halimbawa, motor yan o anuman. Goes beyond its design capacity. Yun ang masisira. Pero yung system mo, hindi affected. The load itself will not work anymore pagka ganoon ang nangyari. Okay na? Okay na po sir. So next. Okay na. So let's continue. Let's go to the short circuit capacity. It has something to do with your question. Now,
By the way, yung mga kumuha ng special exam kahapon, hindi ko pa na-check. Dalawang problem yun eh. Dalawang problem yun. At pagka in-average natin yun, with your previous score, hindi pa natin alam kung ano magiging epekto noon. So let's have the short circuit capacity. Normally, it is denoted by SCC, short circuit capacity. May dumagdag ba o may umalis? Short circuit capacity. Ay, What sir, Yes. Yes, go ahead. yung mga ano din po pala, sir, yung sa elective po, mamayang gabi ko na lang din po ibigay sa inyo yung result kasi, sir, kakakita ko lang po ng mga files po. Nag-ayos po kasi ako ng room, sir. Okay. Sige. Noted. So, what is this all about? The SCC or the short circuit capacity? It has something to do with the common measure of the strength of bus. Tulad nga nung sinasabi mo kanina, MJ, paano kung napakaliit? Walang problema. Kayang-kaya nung bus o nung wire. No? The SCC is actually the common measure of the strength of the bus. Kung mas mababa siya kaysa dun sa bus, no significant effect. So, ano yung gamit nitong short circuit capacity? Common measure of the strength of the bus. It is used for determining the dimension of a bus, then used for determining the interrupting capacity of a circuit breaker. If so happen that the short circuit, pero hindi mangyayari ito, no? If so happen that the short circuit is below the design size of the bar, bus bar, below the design of the interrupting capacity of the circuit breaker, there's no harm effect on the system. Most probably, the effect will be on the load itself. So, ito yung general formula, no? So if we're going to consider a certain bus system, 3 bus system, 4 bus system, and so on, then default occur, let's say bus number 1, bus number 2, number 3, number 4, and so on. Let's say default occur at bus number 1. So kukunin niyo yung voltage at line voltage, tingnan niyo yung formula. Square root of 3 line voltage at bus K times default current at that particular bus. So halimbawa, default occur at
bus number 1. So K equal to 1. So if K equal to 1, yung SCC mo ngayon, magiging square root of 3, you have line voltage on that bus, BL1. Then, default current on that bus, I1F. Now, moving to the second bus, so your K equal to 2. Then your SCC will become square root of 3, B sub L, ang K mo 2. Andun yung fault eh. Then yung I1, yung current mo, I2. I2F. I hope it is clear. O pwedeng ganito, ano? Di ba mayroon tayong formula to compute for the value of default. Default on, teka, by the way, what is IK? IK natin dito, ano? Meron tayong formula for default current eh. Ano yung formula natin dito? Do you still remember? Using the last method, yung pinakasimpleng method, di ba ito ay B sub K, the free fault voltage at that particular bus, B sub K 0. Ulitin ko. B sub K 0 is the free fault bus voltage at that particular bus. Anong normal assumption natin dito? Andyan pa ba kayo? 1. No? 1. Bar angle of 0. Unless otherwise given. Then divided by X KK. Ano yung XKK natin? This is actually the sum of all the impedances connected at that particular bus. You have XKK. Ito yung pinaka-fault current natin. And if we're going to substitute on this equation, ito yung magiging ano eh. Replace IK yung fault current. No. So, ang mangyayari ngayon dito, you have here BK, yung initial value, no. Then you have here yung pinaka-base. Base, ano yung S natin? Apparent power. No. Base apparent power. Then we have here the line voltage divided by what? You have XKK. Then you have here the base. Okay? Another formula. Hindi ko na i-derive ano. So, again, your fault current IK is BK. Doon ang galing yung BK. BK ono. Then divided by XKK. Then you have to make use of this basic assumption.
condition ito kung sakali lang, yung base voltage mo equal to the rated voltage, BL equal to B sub B. Di ba magka-cancel? Tingnan niyo yung second formula. If B sub B equal to BL, if the base voltage is equal to the rated voltage, magka-cancel lang eh. Ibig sabihin, yung SCC mo, anong magiging result? Then, cancel na yung BL saka B sub B, SB na lang Then divided by X, K, K. Okay na? Paki-screenshot nga. Okay na? Do you have any question? None po. Let's have the sample problem. Kasama sir yung fault impedance, isasama po dyan sa Saan? dun sa impedances connected to Sa- dun sa may fault. Yung impedance fault po. Fault impedance? Yes po. Isasama mo yun. No. Sa short circuit. Kasi, pagka halimbawang walang short circuit impedance, ito na yon. Pero kung halimbawa merong short circuit impedance, isasama mo yun. No. It lessens eh. Pagka merong, tingnan mo, what will be the effect? Will you listen? Balik tayo sa diagram. Sino yung nagtanong? MJ ko ba? Tingnan niyo yung position ng XKK. How does it affect the short circuit capacity? Hindi ba ang SCC mo inversely proportional to XKK? Tingnan niyo yung last equation. The SCC, the short circuit capacity is inversely proportional to XKK. Ibig sabihin, pagka mababa yung XKK mo, mataas yung SCC. Pagka sinama mo yung fault, o pagka tumaas, halimbawa, dinagdag natin yung fault impedance, say F, fault impedance, hindi ba lalaki yung denominator? Pagka lumaki yung denominator, ang epekto niyan, liliit yung short circuit capacity. Paano kung halimbawa volted? Ano yung sinasabi nating volted? Volted short circuit? Di ba wala kang fault impedance? Okay? Kung ini-neglect natin yung ang assumption natin tawag dito. Ang assumption natin halimbawa volted, wala kang fault impedance. Ano epekto? Mas mataas yung SCC mo. Kung meron kang fault impedance, bababa. Okay na, Pagka nagbigay ng fault impedance, isama mo. Kung di magbibigay, wala. Simply XKK. Okay po sir. Isang problem pa, then we can have a break. Para mamayang hapon, doon tayo sa sa symmetrical component. Patungo na tayo doon sa yes. Ano yun? Ano yung MJ? Ay wala sir, napindot lang po. Sorry po.
Andyan ba kayo lahat? Lahat ba andyan? May... Oo. Yes po. Sige. Meron akong gustong i-discuss sa inyo. Halos na ano naman marami-rami na rin yung na-discuss ko sa inyo. Baka pwedeng mag-stop na tayo dito. Then, ilang weeks na lang naman tapos na ang semester Yes. Yes, Troy, ano yun? Paano pong stop, sir? Hindi ko na kayo tuturuan. We'll just wait for the final. Sir, sa final, sir, magtuturo pa din po kayo. Hindi, pagka nag-stop na tayo dito, hindi ko na kayo tuturuan. Ibig sabihin, you will go on your own. Magbibigay na lang ako ng topic. Magbibigay na lang ako ng topics for you to study. Yoko po. Pagod na akong turuan kayo. Ayaw ko na kayong turuan. Napapagod na ako. Para kasing parang walang yung sakripisyo na ginagawa ko sa inyo, parang baliwala sa inyo. Mas madalas na sumasama ang loob ko sa inyo yung mga pinagagawa ninyo. Di ba, from the very beginning, ayaw ko na kayong hawakan. Alam niyo yun Sorry po. Yung mga consideration na binibigay ko sa inyo, parang hindi ninyo nararamdaman. No? Parang baliwala. Lumalabas yung immaturity ninyo. Doon sa maliliit na bagay, yung para bang pinapalaki ninyo You're making mountain out of molehills. No? Let's have a break. Sorry po, sir.